Nagsisimula ang chapter nang hindi na makontrol ni Kang Hayen ang sarili na lutuin ang nahuli nilang ibon, at sinabi kay Randolph na siya na ang magluluto ng karne. Pinaalalahanan ni Kang Hayen si Randolph na siya ay isang chef at humiling na siya na lang ang gumawa ng pagkain gamit ang karne ng ibon. Inalis muna ni Kang Hayen ang dugo sa karne sa isang malapit na batis para mawala ang masamang amoy. Gayunpaman, mabagal ang proseso ng pag-alis ng dugo at aabutin ng kalahating araw para malinis ang ganitong kalaking piraso ng karne. Hindi ganap na malinis ang karne, ngunit ito lang ang magagawa niya. Kaya, upang mawala ang masamang amoy, nagbuhos si Kang Hayen ng serbesa sa karne. Agad na sumiksik si Randolph sa likod niya at tinanong kung nagbubuhos ba siya ng serbesa sa balde. Humiling siya ng paliwanag kung paano niya nasasayang ang ganoong mahalagang bagay, ngunit hindi ito pinansin ni Kang Hayen. Sinabi niya sa night captain na gumawa ng isang frame kung saan maaari niyang isabit ang kaldero, at sumunod ito ng tahimik. Nagkomento si Kang Hayen na mas maganda sana kung mayroon silang mga dahon ng laurel o mga halamang gamot. Habang pinupuno ang kaldero ng pantay na dami ng serbesa at tubig, nagdagdag siya ng sibuyas, paminta, asin, at asukal. Iniwan niyang niluluto ang halo ng halos 1 oras, at nang matapos ito, hiningi niya kay Randolph ang tulong na ibaba ito. Tinanggal ni Kang Hayen ang takip ng kaldero, at ang amoy ng nilutong sabaw ng karne ay sobrang sarap na kahit si white rice ay napabalik sa amoy nito. Tinanong ni Randolph kung tapos na, at tumugon si Kang Hayen na kailangan pa nilang iiho ito ng isa pang beses. Karaniwan, ilalagay niya ito sa oven, ngunit dahil nasa kampo siya, gagamit na lang siya ng bukas na apoy. Matapos maihaw ng mabuti ang karne, hiniwa ito ni Kang Hayen sa mas maliliit na piraso para tapusin ang ulam. Habang hawak ni Randolph ang plato para sa natapos na ulam, iniisip niya kung talaga bang nagmumula ang kamangha-manghang amoy na ito sa karne ng tumatalon na ibon. Alam ni Randolph na kahit ang pinakamahusay na mga chef sa teritoryong ito ay sumuko na sa pagpapasarap ng karne. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Kang Hayen ang imposible, ngunit nang matikman niya ang isang kagat, para siyang tinamaan ng kidlat sa buong katawan. Nagtataka siya kung ano ang lasa nito at nagsimulang lumunin ang karne. Ang labas ay parang malutong na biskwit, ngunit ang loob ay makatas at malambot. Pakiramdam ni Randolph na parang nasa langit siya at iniisip kung ito ba talaga ang karne ng tumatalon na ibon na nakinya ng daan-daang beses na. Gayunpaman, nararamdaman niyang may kulang sa ulam na ito para maging balanse at perpekto. Nagkaroon siya ng earache moment at agad na hiniling kay Kang Hayen na bigyan siya ng serbesa dahil bagay ito sa ulam. Sinabi ni Kang Hayen na kunin na lang niya ito, kaya ginawa ni Randolph. Habang tinatamasa ang lasa ng serbesa at kumukuha ng masarap na kagat ng karne, ipinagmamalaki niya ang sarili niyang intuition. Sabi niya, ito ang perpektong ulam para sa alak. Pinuri niya si Kang Hayen ng labis, sinasabing hindi siya magsasawa kahit kainin pa niya ito habang buhay. Gayunpaman, hindi talaga natuwa si Kang Hayen dahil kaya niyang alisin ang lahat ng masamang amoy kung nagkaroon siya ng mas maraming oras. Humarap si Kang Hayen kay white rice at tinanong kung ano ang iniisip nito, at mabilis na kumawag ang buntot nito bilang tanda na nagustuhan niya ang pagkain. Habang humihiling ng karagdagang pagkain ang batang lobo, iniisip pa rin ni Kang Hayen kung paano pa mapapabuti ang ulam. Naiwan si Randolph na naguguluhan, at ngayon ay naniniwala na siya na ang kasanayan ni Kang Hayen ay mas mataas kaysa sa Imperial Chef dahil hindi pa ito kontento sa masarap na pagkaing niluto niya. Nang maglaon, habang medyo lasing na si Randolph, sinabi niya na gusto sana niyang i-treat si Kang Hayen ng pagkain sa pagkakataong ito, ngunit siya na naman ang na-treat sa huli. Gusto niyang malaman kung paano maaaring umiral ang ganitong uri ng teknike sa pagluluto sa mundo. Masaya si Kang Hayen na nagustuhan niya ito, at sinabi ni Randolph na pagkatapos nito, hindi na siya muling makakakain ng karaniwang karne ng tumatalon na ibon. Tinanong niya si Kang Hayen kung pwede bang kopyahin niya ang teknike sa pagluluto, at sumagot si Kang Hayen na walang problema dahil wala namang espesyal dito. Pinutol siya ni Randolph sa kalagitnaan ng pangungusap. Sinabi niya na pamilyar siya sa ilang mga chef, kaya alam niya ang halaga ng mga kasanayan ni Kang Hayen. Sinabi ni Randolph na napakatalino ng kanyang mga ulam, kaya huwag niyang minamaliit ang sarili. Masaya si Kang Hayen na marinig ito at nagpasalamat sa kapitan ng mga kabalyero. Pagkatapos ay nagpasya si Randolph na bayaran si Kang Hayen para sa lahat ng kamangha-mangha at mahalagang mga bagay na ipinakita nito sa kanya, at ang paraan niya ng pagbabayad ay turuan siya ng espada. Napanganga si Kang Hayen sa mungkahi nito, at inulit ni Randolph ang sarili sakaling hindi niya ito naintindihan. Ipinagmamalaki niyang sinabi na bagamat nasa rural na lugar siya ngayon, minsan siyang naging kilalang kabalyero sa kabisera, kaya iniisip niyang magiging mahalaga ang mga aral ng espada para kay Kang Hayen.
Sinubukang sabihin ni Kang Hayan na isa lang siyang chef, ngunit biglang tumawa si Randolph at ipinahayag na maraming tao ang lumalapit sa kanya at nakikiusap na turuan sila ng espada. Sinabi ni Kang Hayan na turuan na lang niya ang mga taong iyon, ngunit sinabi ni Randolph na hindi niya gusto ang mga ito. Sinabi niya kay Kang Hayan na ihanda ang serbesa at isang ulam na karne para sa kanya sa susunod nilang pagkikita, at pagkatapos ay tuturuan siya ng ilang aral ng espada. Habang hindi interesado si Kang Hayan sa pag-aaral ng espada, naiintindihan niya maaaring nahihiya si Randolph na palagi siyang tinatrito ng libre. Hindi siya sigurado kung magagawa niya ang trabaho, ngunit tiyak niya magiging hindi komportable si Randolph kung magkakaroon pa siya ng utang sa kanya. Nagpasya si Kang Hayan na tanggapin ang alok nito dahil maaari na lang niyang ituring ang pagsasanay sa espada bilang ehersisyo, at kung mas magiging malakas siya dahil dito, mas magagamit niya ng maayos ang mga mabibigat na kagamitan. Hindi nagtagal, natakpan ng mga hilagang ilaw ang kalangitan, at habang pinagmamasdan ni Kang Hayan ang mga ito, wala siyang ideya kung ano ang mga magiging resulta ng pagtanggap niya sa alok ni Randolph. Pagbalik sa baryo, isang linggo na ang nakalipas mula nang magbukas ang restoran ni Kang Hayan. Sa mga nakaraang araw, maraming taga-baryo ang bumisita sa kanyang restoran, ngunit tumagal lamang ito ng ilang araw. Ngayon, wala nang ginagawa si Kang Hayan at nagmamasid na lamang ng mga ibon mula sa kanyang bintana. Alam niyang wala ng mga customer, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot dahil dito. Si White Rice ay nanonood ng TV para mawala ang kanyang pagkabagot. Ang TV ay regalo mula sa isang customer na iniwan ito at sinabing hindi na niya ito ginagamit. Nagpasya si Kang Hayan na tingnan kung ano ang pinapanood ni White Rice at nalaman niyang pinapanood nito ang interview ng isang idol group. Binasa ni Kang Hayan ang pangalan na Eunice at inisip na narinig na niya ito dati. Kasabay nito, abala ang kaibigan ni Kang Hayan na tumulong sa kanya na makapag-ayos sa baryo, sa kanyang trabaho. At ano ang kanyang trabaho? Siya ay isang manager ng parehong idol group, ang Eunice. Tinanong niya ang mga babae kung komportable ba sila sa pagtatrabaho sa lugar na iyon, at nagreklamo sila na masyadong rural, masyadong maliwanag ang araw, at malalaki ang mga tipaklong. Ang lalaki, tawagin na lang natin siyang Jim, ay pagod na. Hindi man lang niya narinig ang sagot ng mga babae at sinabi na lang sa kanila na narinig niya na ang sagot. Mas gusto ni Jim na tahimik magtrabaho sa kanyang opisina, pero imposible ito kasama ang mga babaeng hindi kayang maging tahimik. Tiningnan niya ang kanyang schedule at nalaman na wala siyang gagawin ngayong araw dahil tapos na ang shooting para sa interview. Dahil may oras siya at malapit sa baryo ni Kang Hayan, napagpasyahan niyang dumalaw. Tinawagan niya si Kang Hayan at tinanong kung buhay pa ba ito. Sinabi niyang katatapos lang ng kanyang shoot at malapit siya, kaya dadalaw siya para kumain. Mukhang ayaw ni Kang Hayan na dumalaw siya, pero sinabi ni Jim na wala naman itong bisita. Dagdag pa rito, wala siyang balak kumain kahit saan pa kung ang kaibigan niya ay isang chef. Narinig ng mga babae ito at nagsimulang mag-usap tungkol sa chef. Habang handa na ang plano ni Jim, ang mga babae ay mayroon na ring sariling lihim na plano. Iniwan ni Jim ang mga babae sa kanyang assistant at sinabihan silang magpakabait. Nagpanggap ang mga ito na inosente at nagtanong kung kailan sila hindi naging mabait at masunurin. Wala nang sapat na daliri si Jim para bilangin ang mga insidente, pero ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanila. Kaya umalis na lang siya at sinabihan silang magkita kinabukasan. Habang paalis siya, lumapit ang mga babae sa assistant. Pinilit ng mga babae ang kanyang assistant na sundan ang boss nito. Sinabi ng assistant na hindi niya magagawa iyon, pero tila mahina siya sa mga magagandang babae. Ang blonde na tila leader nila ay nagsabi na mas madali ang humingi ng tawad kaysa humingi ng pahintulot. Magandang prinsipyo raw iyon sa buhay. Samantala, si Kang Hayan ay nagmamap ng sahig, nagrereklamo na talagang mayabang si Jim. Hindi siya masaya na bigla itong dadalaw sa kanya. Sinabi ni Kang Hayan na paano kaya kung naging abala siya. Hindi naman siya abala, pero ganun pa rin. Wala nang magagawa pa, kaya nagpasya siyang magluto ng kung ano habang nanunood pa rin ng TV si White Rice. Bigla na lang sinipa ang pinto at pumasok ang isang lalaki habang buhat ang isa pa sa kanyang mga bisig. Si Jimmy yun, galit sa kanyang assistant na nahuling sinusundan siya. Sa tensyonadong eksenang iyon, nagtaka si Kang Hayan kung ano ang nangyayari, at nagpaumanhin si Jim sa kanya, sinasabing may ilang hindi inimbita na sumama. Ang mga hindi inimbita ay masayang ipinakilala ang kanilang mga sarili bilang Eunice. Di nagtagal, sinimulang lambingin ng mga babae si White Rice at tinangkang hawakan ito. Pero tumakbo ito palayo sa kanila. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Kang Hayan na ang kanyang simpleng restaurant, na nasa pinakaliblib na bahagi ng bansa, ay dinayo ng mga idol. Pagkatapos noon, pinagalitan ni Jim ang mga babae.
Sinabi niyang masyado na silang nagiging matapang kamakailan at tinanong kung iniisip ba nila ang magiging resulta ng kanilang mga aksyon. Hindi makatingin ang mga babae at galit na sinabihan ni Jim na sumagot sila. Wala silang nagawa kundi humingi ng paumanhin at sinabihan ni Jim na bumalik na sila ngayon. Naiintindihan na ni Kang Hayen ang sitwasyon at tiningnan si Jim. Ang kanyang assistant na umiiyak sa isang sulok ay kinaawaan ang kaawa-awang lalaki at sinabi kay Jim na dahil narito na rin naman ang lahat, mas mabuting bumalik sila ng busog. Tinanong siya ni Jim kung ayos lang iyon dahil hindi niya akalain na tatanggapin ni Kang Hayen ang ganitong sitwasyon dahil ang kilala niyang Kang Hayen ay magwawala sa ganitong pagkakataon. Sa puntong iyon, tinanong ni Kang Hayen ang mga babae kung may gusto silang kainin at nagbanggit sila ng maanghang at mamantika na pagkain. Sinabi naman ng assistant na maging mindful sila sa kanilang diet dahil nagpo-promote pa rin sila ng bagong show. Inisip ni Jim na nabaliw na si Kang Hayen nang magpasya itong lumipat sa probinsya para magpagaling. Ngayon, tila nagbago na siya. Napansin din ni Jim si White Rice at nagtanong kung palagi ba itong nandito. Samantala, pumunta si Kang Hayen sa kusina at naisip kung ano ang pwede niyang ihanda na magugustuhan ng lahat. Gusto niyang masiyahan at maging masaya ang mga ito dahil dumayo pa sila mula sa lungsod. Sinimulan niyang suriin kung anong mga sangkap ang mayroon siya at binuksan ang refrigerator, kung saan nagkaroon siya ng isang magandang ideya. Ang ideya niya ay gumamit ng mga napakapulang gulay. Kaya naman, sobrang excited niya. Habang nasa kusina, inihanda ni Kang Hayen ang mga pulang kamatis. Sinimulan niyang hiwain ang sibuyas, na nagbabalak maghanda ng isang magaan na pagkain para sa mga babae. Sa isang kawali, naglagay siya ng sumisirit na karne, at sa kabila naman ay nagprito siya ng bawang. Nagkudkod siya ng keso, iniisip na dapat magluto siya ng isang bagay na magugustuhan ng mga bisita, pero kailangan din itong maging masustansya at masarap. Makalipas ang ilang sandali, handa na ang pagkain at inihain niya ito sa mga babae, na hindi mapigil ang ma-excite nang makita ito. Naghanda si Kang Hayen ng tomato pasta at steak salad para sa kanila. Mabilis na nagsimula ang mga babae na kumuha ng mga litrato bago nila kainin ang pagkain. Namangha ang blonde na babae sa lasa ng tomato pasta. Sinabi niya na hindi siya karaniwang kumakain ng pasta maliban kung ito ay rose o cream pasta, pero ang sauce ng pasta dito ay talagang masarap. Napansin naman ng babaeng may bangs na sariwa ang mga gulay sa salad, at ang karne ay malambot din. Sinabi ni Kang Hayen kay Jim na sinadya niyang maghanda ng magaan na pagkain at sinabihan siya na hayaan ang mga babae na kainin ito ng tahimik. Nagbiro si Jim na wala naman siyang balak magsalita habang kumakain sila. Sa kabilang dako ng mesa, umiiyak sa tuwa ang babaeng pula ang buhok. Sinabi niya na hindi pa siya nakakatikim ng ganito kasarap na pagkain noon. Ang babaeng may kulay lilang buhok ay naiinis dahil sobrang sarap ng pagkain. Sinabihan siya ng mga kaibigan niya na kumain na lang ng kumain kaysa magalit. Sinabi nila na hindi nila alam kung kailan pa sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon na magkaroon ng masarap na pagkain. Tiningnan ni Kang Hayen nang may pag-aalinlangan si Jim at tinanong kung ginugutom ba nito ang mga babae. Sinabi ni Jim na bagamat madaling pagkamalang ganito, hindi niya ginugutom ang mga ito. Sinabihan siya ni Kang Hayen na kumain din dahil ganado ng kumakain ang kanyang assistant. Si Kang Hayen ay gumawa ng magaan na bonggol pasta para sa assistant dahil kailangan niyang magmaneho papuntang Seoul at hindi dapat siya antukin sa daan pabalik. Gulat na gulat si Jim dito dahil hindi niya inakalang magiging maalalahanin si Kang Hayen. Biglang nagkaroon siya ng ideya at hinawakan ang balikat ni Kang Hayen, tinanong kung mabait siya dahil malapit na ba siyang mamatay. Malamig na tinanong ni Kang Hayen kung mukha ba siyang may malubhang sakit. Pagkatapos, pinuri ng mga babae ang pagkain ni Kang Hayen at sinabing ibang klase ito kumpara sa kahit anong natikman nila noon. Sumagot si Kang Hayen na magluluto siya ng mas masarap na pagkain sa susunod na bisita nila, at masaya namang sinabi ng blonde na tiyak babalik sila para doon. Tinawag pa siya ng babae sa pangalan niya, at nagulat si Kang Hayen dahil hindi pa niya ipinakilala ang sarili niya. Sumakay na ang mga babae sa kotse at sinabing mas maganda si Kang Hayen at ang kanyang pagkain sa personal, at magkikita silang muli sa susunod. Pagkaalis nila, kinakabahan na tinanong ni Kang Hayen si Jim kung paano siya nakilala ng mga babae, at sinabi ni Jim na pinapanood nila ang mga cooking videos ni Kang Hayen kapag sila'y nagugutom, kaya malamang nakilala nila dahil doon. Sa sinabi na iyon, sumakay na si Jim sa kanyang kotse, at sinabi ni Kang Hayen na ipaalam muna ang susunod na pagbisita. Simple lamang na tinanong ni Jim kung kumusta ang paggaling niya, at ngumiti si Kang Hayen, sinabing maayos naman ito. Kinabukasan, kinuha niya ang kanyang bisikleta at pumunta sa lokal na supermarket na dala si White Rice sa basket.
Isa lang ang supermarket malapit sa baryo, at ang iba ay nasa lungsod. Huminto siya sa labas ng tindahan at nagdesisyon na bumili ng maraming sibuyas. Pagpasok niya sa tindahan, may isang babaeng may maitim na balat na nagtatrabaho doon. Inisip ni Kang Hayen na siya ang manugang ng matandang babaeng nakita niya noong huling punta niya rito. Tinanong siya ng babae kung may hinahanap siya, at nagpasalamat siya bago sinabing siya na ang titingin. Pumunta siya sa seksyon ng gulay at napagtantong wala silang dailies ngayon, at problema ito dahil palaging nag-o-order si Lola Park ng dailies pasta. Dahil sinabi rin ng babae na sibuyas lang ang meron sila, napagpasyahan ni Kang Hayen na magtungo sa mas malaking supermarkets. Umalis siya sa tindahan at sinabing babalik siya sa susunod. Pagkalabas niya, may nakita siyang mga batang nag-aaway. Isang batang lalaki at babae ang nagsasabunutan, nagmumura habang pinipilit ang isa't isa na bumitaw. Sinabi ng batang lalaki na ayaw na niyang makipaglaro sa kanya, at binalik naman ng batang babae ang parehong sagot. Tinawag siya ng batang babae na mayabang, at sumigaw ang batang lalaki na iba siya sa ibang mga bata rito. Sinigawan niya ang batang babae na bumalik sa sariling bansa, at nanlaki ang mata ng bata, walang masabi. Biglang dumating si Kang Hayen at pinigil ang away, habang sinasabihan silang itigil na ito. Sinabihan niya ang batang racist na bawiin ang mga sinabi niya dahil pagsisisihan niya iyon balang araw. Biglang lumabas ang babae mula sa tindahan at natarante nang makita ang anak niyang babae doon. Tinawag niyang Miyang ang kanyang anak, at tumakbo ang batang babae papunta sa kanyang ina habang umiiyak. Inisip ni Kang Hayen na dahil nandito na ang nanay ng bata, tapos na ang trabaho niya. Kumawala ang batang lalaki at tumakbo palayo. Nagpasalamat ang babae kay Kang Hayen sa pagtulong sa kanyang anak, at sinabi niyang wala siyang ginawa. Tinanong niya kung ayos lang si Miyang, at sinagot ng babae na nakatulog na lang siya. Sinisi ng babae ang sarili niya sa gulong ito, at natarante si Kang Hayen, iniisip kung ano ang sasabihin. Sinubukan niyang kumbansihin ang babae na away bata lang iyon, ngunit ipinakilala ng babae ang sarili niya. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Yeon John, at siya ay mula sa Vietnam. Naniniwala si Yeon John na binubuli ang anak niya dahil dayuhan ito. At dito natapos ang video. Salamat sa panunood.